Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. At nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako si Sean Grayson Canales from Bachelor of Elementary Education 2A. At ngayon ay tatalakayin naman natin ang aralin 2, which is komunikasyong verbal at komunikasyong di-verbal. Alam niyo ba kapag kayo'y nag-uusap o nakikipaghalubilo sa mga tao, alam niyo ba kung ito ba ang iyong ginagawa ay isang komunikasyong verbal o komunikasyong di-verbal? So ngayon, aking tatalakayin at ibibigay sa inyo para mas malaman niyo kung ang inyong ginagawa ba kapag kayo ay nakikipag-usap ay isang komunikasyong verbal o komunikasyong di-verbal. Kaya ngayon, sisimulan natin sa komunikasyong verbal. So, kapag sinabi natin komunikasyong verbal, ito ang verbal na komunikasyon ay ang uri ng komunikasyong gumagamit ng salita sa anyong pasalita o pasulat man. So, nagagawa ang paraang oral sa pamagitan ng pagkikipag-usap sa kaanak, kaibigan at kakilala, pagkikipagtalakayan sa klase at paglahok sa mga usapin sa komprehensya at seminar. So, pasulat naman, itong napapadaloy sa mga sulatin sa klase, paglikha ng blog post, pagbuo ng mga manifesto at bukas na liham at iba pa. Yan ang komunikasyong verbal. So kapag sinasabi natin komunikasyong verbal, ito ay ang pakikipag-communicate o pag tumutukoy ito sa paggamit ng mga salita no, upang maghatid ng mensahe no, maaari itong pasalita o pasulat o kapag kayo nag-uusap, no, gumagamit ka ng mga salita, no, yan ay isang halimbawa ng komunikasyong verbal. Kasi ang komunikasyong verbal ay ginagamitan ng salita. Pasulat man ito o pasalita, kapag gumagamit ka ng mga salita, yan ay isang komunikasyong verbal. Gumagawa kayo ng liham, gumagawa kayo ng email, gumagawa kayo ng diary or yung manifesto, blog post, yan ay isang halimbawa ng komunikasyong verbal kasi gumagamit ka ng mga salita, no? Kagaya ng aking ginagawa ngayon, ako ay nagsasalita at nagbibigay ng mga impormasyon, mensahe para sa inyo. Ako ay gumagamit ng salita. Ito ay oral, no? So, ito ay isang halimbawa ng komunikasyong verbal. So, madaling salita, ang komunikasyong verbal ay gumagamit ng salita, pasulat man o paoral. Yan ang komunikasyong verbal. Okay? Ngayon, dahil tapos na tayo sa komunikasyong verbal, dito naman tayo sa komunikasyong di-verbal. So, di ba kapag sinasabi natin komunikasyong verbal, ito ay komunikasyon gamit ang salita, pasulat man o paoral. Ngayon naman, dito naman tayo sa komunikasyong di-verbal. So, ang komunikasyong di-verbal ay paraan ng paghahatid ng kahulugan o mensahe sa pamamagitan ng samut-saring bagay maliban sa mga salita. No? So, kapag sa verbal, gumagamit ng salita. So, kapag dito sa di-verbal, hindi gumagamit ng salita. So, ano ang ating ginagamit kapag hindi tayo gumagamit ng salita? So, dito, ito ay isang karaniwan at lahat ng uri o kapamaraan ay ginagamit upang ipahayag ang mensahe ng hindi ginagamit ng salita. So, 93% ng mensaheng ipinahatid ng tao sa kanyang kapwa ay di-verbal. So, na-imagine 93% di-verbal. So, na komunikasyon. No? Ang di-verbal na komunikasyon ay isang detalyado at lihim na kodigo nang hindi nakasulat ngunit naunawaan ng lahat. No? Kahit hindi sinasabi, hindi sinusulat ngunit ang lahat ay nakakaintindi sa di-verbal na komunikasyon. No? So, kapag sinasabi natin di-verbal, ito ay tumutukoy sa paghahatid ng mensahe na hindi gumagamit ng mga salita. So, ano-ano kaya ang mga halimbawa ng komunikasyong di-verbal? No? Komunikasyon na hindi gumagamit ng salita. Ano-ano ito? So, ang unang halimbawa ng komunikasyong di-verbal ay kinesika or kinesics. So, kapag sinasabing kinesika, ito ay ang pag-aaral ng kilos at galaw ng katawan sa ating katawan. Ito ay pag-aaral ng galaw ng ating katawan. No? May kahulugan ang paggalaw ng
ng iba't ibang bahagi ng ating katawan. No? Hindi man tayo nagsasalita, ngunit sa pamamagitan ng ating kilos ay naipapahiwatig naman natin ang mensaheng gusto nating iparating sa iba. No? Kahit hindi tayo nagsasalita, wala tayong ibinibigay na salita. No? Wala. Kahit kilos lang ang ating ginagawa, maiintindihan ka agad ng tao na ating maintindihan agad ng tao ang ating ipinapahiwatig, ang ating ibibigay na mensahe kahit hindi tayo gumagamit ng salita, kahit kilos lang ang ating ginagawa. No? Yan, at dito natin malaman sa kinesical, which is ang pag-aaral ng kilos sa ating katawan. So, unang halimbawa, panlalaki ng mga mata. Panlalaki ng mga mata, like lumalaki ang iyong mata. Ibig sabihin, pwede kang galit o pwede kang gulat, hindi pagtataka kapag lumalaki ang iyong mata. Yan ay isang halimbawa ng kinesika. Sunod naman is pagtataas ng isang kilay. Galit, mataray, pag-iisnab, pagtutol o panlalait, pagmamataas, panlalait sa kapwa-tao, pagtataas ng kilay. Yan ay isang halimbawa ng kinesika o ng komunikasyong di-verbal. Next naman is pagkunot ng noo. Pagkunot ng noo, yan. Pagkunot ng noo is nagguguluhan, yamot, nag-iisip ng malalim. Ano kaya? Ganun. Like, malaman mo kaagad kung ano ang ipinapahiwatig ng tao. Kahit dito naman, kahit sa kilos lang, no? Malaman mo kaagad. Next is pagmuso. Pagtatampo, may tinuturo. Kapag kayo nag-aaway ng iyong karelasyon, ng iyong jowa, kapag nag-aaway kayo, di ba, yung karamihan ay ngumuso kasi nagtatampo. No? Yan ay isang halimbawa ng komunikasyong di-verbal. Gumuso ka pero alam ng kasintahan mo na ikaw ay nagtatampo, di ba? Kahit wala kang sinasabi, wala kang ginagamit na salita, gumuso ka lang, alam niya kaagad na ikaw ay nagtatampo, di ba? Yan ay isang halimbawa ng komunikasyong di-verbal. Next naman is pagkagat ng labi, pagsisisi, pagdalamhati, nasasaktan, o pwede rin, ikaw ay nang-aakit, no? Kapag kinakagat mo ang iyong labi, pwede rin isa itong nang-aakit ka, no? Kahit wala kang sinasabi, pero alam mo agad na, alam ka agad nila na ikaw ay nang-aakit kasi pakagat-kagat ka ng iyong labi, no? O nasasaktan, o kapag kayo tinuturukan, kumakagat kayo ng labi kasi na kayo nasasaktan, o diba? Kahit wala kang sinasabi, alam ka agad natin kung ano ang pinapahiwatig, no? So, kaya pala 93% talaga ang komunikasyong di-verbal natin ibinibigay kasi madalas nating ginagawa ito, no? Kahit hindi natin alam na ginagawa pala natin, di ba? No, pagkibit ng balikat, pagwawalang bahala. Wala kang sinasabi, kumikit balikat ka lang. So, alam ka agad ng iyong nakausap kung ano ang iyong ipinapahiwati, no? So, napakadaling malaman mo kaagad, no? Kahit komunikasyong di-verbal, wala kang sinasabi, madaling maunawaan kaagad kasi alam ng lahat, no? Kasi nga, para itong kudigo na alam kaagad ng lahat kahit wala kang sinasabi, no? Next is, ang panghuli is ang pagkuyakoy ng mga hita o binti habang nakaupo, ninenervyos o sobrang sigla, like parang ganun, no? Parang nagkurog parang nervyos or ganun. Yan ay isa also halimbawa ng komunikasyong di-verbal. Okay? So, ulit, ano nga ang unang halimbawa ng komunikasyong verbal, which is the kinesika. So, kapag sinabi sa ano ang mga halimbawa ng kinesika? Una is
paglalaki ng mata. Pangalawa, pagtataas ng isang kilay. Pangatlo, pagkunot ng mga noo. Pang-apat, pagmuso, pagkagat ng labi, pagbisi, pagkibit ng balikat, pagkuyakoy ng mga hita o binti. No? Yan ay isang halimbawa ng kinesika. Dito naman tayo sa susunod, proximica. Tapos tayo sa kinesika. Ngayon, dito tayo sa proximica. So, ano ang proximica o proxemics? So, ang proximica ay pag-aaral ng komunikatibong gamit ng espasyo. Pag-aaral ng komunikatibong gamit ng espasyo, isang katawagang binubuo ni Edward T. Hall na noong 1963, isang antropologo. Maring ang mga kalahok sa komunikasyon ay nasa pampublikong lugar tulad ng isang nagatalumpati sa harap ng kanyang mga estudyante o maring isang karaniwang pag-uusap sa pagitan ng dalawang magkakaibigan. So, sa komunikasyong di-verbal, which is proxemica, ay isang uri ng di-verbal na komunikasyon tumutukoy sa pag-aaral ng komunikatibong gamit ng espasyo. So, ito ay tumutukoy sa distansya o pagitan ng mga tao sa komunikasyon. Ang distansya, kung ano ang relasyon mo sa iyong sa iyong kausap, no? Sa yung pagtatalakayan. So, mayroon itong apat na uri ng espasyo sa proxemica, no? Una is intimate space. So, 0 to 1.5 feet. So, malapit na distansya, karaniwang para sa malalapit na relasyon, no? 0 to 1.5 feet. So, kapag kayo magkasintahan, malaman mo kaagad kung kapag gaano kalayo kayo nag-uusap, no? Malaman kaagad if sino o ano ang iyong sino or kaano-ano mo ang iyong kinakausap, no? Sa intimate space. Pangalawa naman is sa personal space, 1.5 to 4 feet. Normal distansya para sa mga kaibigan at kakilala. So, hindi malapit, hindi naman malayo. Sakto lang, no? Normal. Yan yung personal space. Next is social space. Pangatlo is social space, which is 4 to 12 feet. So, distansya para sa mga formal na okasyon o pagpupulong, no? Kung gaano kalayo. Ito ang social space, 4 to 12 feet ang layo sa nagsasalita at sa kausap. Next is public space. 12 feet pataas. So, yan gano'ng kalayo. So, malawak na distansya karaniwang para sa mga pampublikong pagtatanghal o talumpati. 12 feet. Yan ang layo. So, ang apat na uri ng espasyo sa proximica is intimate space, personal space, social space, at public space. So, importante ito dahil maaari itong maghatid ng mensahe tungkol sa relasyon. Kaano-ano mo ang iyong kausap, no? Paggalang o ang paggalang, no? Gaano dapat distansya, no? O kahalagahan ng isang tao o sitwasyon. So, yan ang proximica. So, walang katanungan sa proximica. So, ang susunod na topic is tatalakay ni Ginoong Jonathan Entroleso. So, at yun lamang sa araw na ito, sana'y naunawaan nyo at nalaman nyo kung ano ang komunikasyong verbal at di-verbal. No? Kung ay yung ginagawa ba ay verbal o di-verbal. So, sana naunawaan nyo at may nalaman kayo, may na-learn sa araw na ito. Again, ako si Shangrelation Canales at paalam at maraming salamat sa pakikinig.